Chapter 1. Attention all passengers of Philippine Airlines Flight PR-102 bound for LAX. We are now ready for boarding. Please proceed to Gate 12. Pauwi ba siya o paalis? Hindi alam ni Elena dahil sa tagal niyang OFW. Hindi na niya alam kung saan ba talaga ang tahanan niya. Dati, naiisip niyang palagi siyang may babalikan sa Pilipinas dahil nasa bansa ang pamilya niya. Nasa bansa din si Joey. Pero pumanaw na ang lahat ng mga mahal niya sa buhay, sa sakit at sa aksidente. Wala na ring Joey, lalong wala ng Albie, ang una niyang boyfriend at matalik na kaibigan ni Joey. May pamilyar na empty na siyang nadama sa huling pangalan. Dumating si Joey sa panahong kailangan niyang maging matatag dahil hindi siya ang pinili ni Albie. Pero tapos na ang lahat ng yun ngayon. Lumagay na sa tahimik ang dalawa. Kinuhog ko ang mag-best friend. Sa isip-isip niya pero natawa na rin. Ang sagwa pakinggan ng salitang yun. Tinuhog. Bakit? Fishballs ba ang magkaibigan para matuhog niya? Lihim siyang natawa sa ideya. Napakagagwapong fishballs kung ganun. Madami sigurong magtatanong kung bakit niya pinakawalan ang perpektong lalaking tulad ni Joey. Bakit niya ito iniwan para mag-abroad at magtrabaho sa healthcare? Kung tutuusin, pwede siyang magpakadonya sa piling ng lalaking sigurado niyang matino. Bonus na lang ang pagiging gwapo nito. If truth be told, it had always been Albie. Minahal niya si Joey pero iba si Albie. Nang mawala ito, parang may nabakanteng espasyo sa puso niya. She needed to feel complete again. Naisip niyang makukuha lang niya yon kung mamamasukan siya abroad, pero parang nagkamali siya. Ang hirap ipaliwanag kung bakit parang may hinahanap siyang hindi niya makita-kita. Napabuntong hininga siya, dama ang kahunggagan habang nakapila sa boarding. Kung minsan, pakiramdam niya ay isa siyang malaking failure. 36 na siya, walang asawa, ni walang boyfriend. May ipon siya, magandang trabaho, properties sa Pilipinas, single and available. At gusto niya ng sariling pamilya dahil wala na siya noon. Ang mga magulang at kuya niya ay pumanaw nitong nakaraang 5 taon dahil sa sakit. Ang ate niya, na hit and run. Ang nag-iisa niyang pamangkin, na typhoid fever. May pamilyar na paninikip siyang nadama sa dibdib. Nag-iisa na lang siya sa buhay at para magkapamilya, una sa lahat ay kailangan niya ng isang asawa. Isang asawang mahal niya at mahal din siya. At dapat makita niya yun agad dahil ilang taon na lang, hindi na siya mabubuntis. Pero wala siyang balak magkaanak sa basta na lang kung sino. Kailangan niyang ma-in-love. Kailangan niya ng fireworks. Nang makapasok sa eroplano ay itinuro sa kanya ng flight attendant kung saan siya uupo. Napaluha siya. Nagsumikap siya pero para saan? Naubos ang oras niyang hindi kasama ang pamilya. At ngayon, huli na ang lahat. She would forever feel guilty for all the things that she missed. Just because she couldn't find happiness and contentment. Ano pa bang kailangan niya? Yun ang palaging tanong noon sa kanya ng mga magulang. Anak, bakit kailangan mo pang lumayo? Patanda na kami ng tatay mo. Pinilit niyang tumahan maya-maya. Matagal bago siya nakatulog. It was a restless sleep, just like her soul. Sa buong flight ay pagising-gising siya. May iksi ang tulog. Nang lumapag ang eroplano ay tumuloy na siya sa immigration habang tinatawagan ng kaibigan para itanong kung nasa airport na ito. Oo, nandito na ako kanina pa. Dala mo ba ang mga epektos? Sabi ni Janelle sa kabilang linya. Isa din itong nurse. Tagalokban. Short. Morena. Pretty si Janelle. May pinadala ang pamilya nito. Kung ano-anong typical Pinoy items. Syempre naman. Baka mamaya bigla mo kung hindi sunduin kapag hindi ko dala yun. Napangiti siya kahit paano. Swerte siyang mababaitang mga Pilipinong kasama sa ospital na pinapasukan. Mas mataas ang posisyon niya sa mga ito. Si Janelle ang pinakamalapit sa kanya dahil iisa ang kanilang apartment building. Matapos sa immigration ay tumuloy na siya sa baggage carousel. Nang makuha ang maleta ay lumabas na siya sa gate kung saan naghihintay si Janelle. Tumuloy na sila sa parking area. Kamusta ang mga lalaki sa buhay ni Elena? Tanong nito. Iyon ang bansag nito kina Albie at Joey. Napailing siya kahit nakangiti. Happily married. Huwag mo sabihing na bitter ka.
Hindi naman. Gusto ko lang kung anong meron sila. At ano yun? Isang masayang pamilya. Happiness. Lahat naman tayo, Bea, ng gusto. Lahat tayo. May point ka, sabi niya. Chapter 2. O, tumagay ka na, sabi ni Janelle kay Elena. Tinulungan siya nitong mag-unpack ng mga pasalubong. Saka siya niyaya sa apartment nitong katabi lang ng sa kanya. Ang building nila ay low-rise, 4 na palapag, mayroong 25 units. Uminom na nga siya. Walang lastingan ha? Night shift ka pa naman bukas, sabi nito saka tumagay. Kulang ka sa inom eh. Maybe so. Willing siyang gawin ang lahat para makalimot. Sa mga sandaling yun, ayaw niyang mapag-isa. Siguro dapat akong sumubok ng dating apps. Ano sa tingin mo? Hindi ba nag-try ka na? Kamusta naman yung experience mo doon? Sabi niya. Tumirik ang mga mata nito. Alam mo, karamihan ng mga tao doon hindi naghahanap ng kadate. Gusto lang na may makajugjug. Bakit hindi na lang si Jorge ang i-date mo? Munti ka na niyang maibuga ang laman ng bibig. Jorge, ang lalaking nakatira sa tapat ng unit niya. Half Latino, half white. Guwapo at friendly naman. Matulungin din. Pero mainit ang dugo niya rito mula nang malaman niyang wala palang trabaho at kumukubra lang ng disability checks mula sa gobyerno kahit hindi naman disabled. Ang laki-laki ng katawan pero batugan. Galit na galit siya sa mga taong tulad nito. Ang tingin niya kay Jorge ay wala itong ambisyon sa buhay. Dinadalhan pa ito ng pagkain ng lola nitong Meksikana. Once a week, dumadating si Abuela Maria. May dalang mga pagkain. Alam niya dahil katapat ng unit niya ang unit ni Jorge at ilang ulit na rin niyang naaabutan ang matanda. Sarap ng buhay ng batugan. At i-date niya to? No way! Pwede ba Janelle? Sabi niya, naitirik ang mga mata. Oh, bakit naman? Ang gwapo-gwapo ng tao. Sabi nito, ayoko ng tamad. Gusto ko yung may regular job. You know, like, pag sinabi mong Alvin na naman lagot ka na talaga sa akin. Agaw nito. Ang lakas ng tawa niya. Isa pa, hindi naman ako kinukulit ni Jorge. Sabi niya, paano ka kukulitin? Binirabara mo. Tinanong ka lang naman kung gusto mong mag-dinner. Tumirik ang mga mata ng babae. Ayoko nga sa kanya, so bakit kami magde-dinner? Please lang. Pero gwapo talaga siya. Giit nito. Gwapo naman talaga si Jorge. Pero, sanay ako sa gwapo, Janelle. Sabi niya. Napatili siya nang bigla siyang pabirong sa bunutan ng kaibigan. Tawa sila ng tawa. She was merely telling the truth. Sanay na siya sa gwapo dahil ganun sina Albie at Joey. But yes, Jorge was hot. Wala ba namang trabaho at inuubos ang oras sa gym? Paanong hindi magiging hot? Hindi ka na ba talaga niya niyaya ulit? Tanong muli ni Janelle maya-maya. Curious. No. Kailangan niyang aminin na kung minsan ay nagigilty pa rin siya kapag naaalala kung paano niya tinanggihan si Jorge. Hindi guilt dahil hindi siya umuo, kung hindi yung paraan ng pagtanggi niya. Parang medyo rude kasi. Pagod siya noon galing sa trabaho at sinususian ang pinto ng unit nang marinig na bumukas ang pintuan ng unit nito. Malapad ang space sa pagitan ng mga apartments nila. Parehong end unit at katabi ng railing ng mahabang terrace. Napatingin siya rito at bahagyang tumango. Hey, I got your mail. Sabi nito. Nagtaka siya at humarap dito. How come? The building is changing the mailbox and I thought I'd give you yours. Pwede naman itong iwan na lang sa tapat ng unit niya o iwan sa basket sa tabi ng hagdan sa ibaba. Nagkibit na lang siya ng balikat at inabot ang ilang envelopes. Thanks. How was your shift? It's okay. Tumingin ito sa relo. It's 7. Would you like to grab something to eat? Are you asking me out? Direktang tanong niya. Siguro dahil sa kapaguran. Wala siyang time sa paligoy-ligoy na usapan. Namula ang mga pisngi ng lalaki. Maputi ito. Ang kutis nito ay nakuha sa lahing puti. Well, yes. Not a formal date, just, I don't know. Just dinner, I guess. I'm so very sorry, Jorge. But I don't want to have dinner with you. Huli na bago niya naiintindihan na maayos naman itong nagyaya pero hindi niya tinumbasan ng maayos na sagot. Halatang nabigla ang lalaki pero tumango. I see. Well, I won't take any more of your time. Good evening, Elena.
Tumango na lang siya. Hindi na pinagtiwalaan ang sariling magsalita pa dahil baka kung ano pa ang masabi na naman niya. And anyway, the man turned his back and went inside his apartment. Kinabukasan, may nakita siyang babaeng malandi ang damit na kumakatok sa pintuan nito. Ibig sabihin, nakahanap ito ng iba wala pang 24 oras. Hindi ito seryoso nang yayain siyang kumain. Whatever. Hindi naman siya interesado sa isang tambay na tulad nito. And that's it. The brief history of Jorge and Elena. Nagsalita si Janelle. Pero kung ikukumpara mo sa mga nasa dating apps, mas maigi pa rin niyang si Jorge. Hindi ko na nga mabilang kung gaano kadaming pics ng kwan ang meron ako eh. Mga padala galing sa dating apps. Nasa iCloud ko. Tinatago mo? Nabibiglang tanong niya. Siyempre, gagawin kong collage balang araw. Sabi nito, tawa sila ng tawa at panay ang inom hanggang sa pareho na silang malasing. Maya-maya ay tumakbo siya sa banyo para dumuwal. Natatawa pa rin siya. Pagkatapos kasing mailabas ang laman ng sikmura ay okay na uli siya, pero kailangan niyang linisin ng sarili. Nag-shower siya at nagsipilyong maigi. Nagmumog siya ng mouthwash. Ready na siyang tumagay ulit. Isinuot niyang isang robe ni Janelle. Uuwi siya para magbihis, saka babalik para tapusin ang nasimulang inuman. May kalahating bote pa sila ng alak. Pareho silang mahinang uminom. Ganun na lang ang pagkadismaya niya nang makita ang kaibigan na natutulog sa sofa. Inalog niya ito pero umuwal at sinabi, "Alas 10 ang duty ko, bruha. Pakiset ang alarm ng phone ko at pakilak yung pinto. Thanks." Naitirik ni Elena ang mga mata. KJ mo naman eh, alas 10 pa lang. Hoy, isagad na natin ng 12, makakatulog ka pa naman ng 9 hours. Ungol na lang ang isinagot nito. Napabugan na lang si Elena. Kumuha siya ng kumot para dito. Tinakpan ang bote ng alak. Inilagay sa kusina ang mga pinag-inuman nila. Paalis na sana siya nang magdesisyong iuwi ang natitirang alak. Sino ang nagsabing hindi siya pwedeng uminom mag-isa? Bit-bit iyon ay lumabas na siya at kung kailan na isara na ang pintong may automatic lock, ay saka napansin na hindi niya bit-bit ang susi at phone. Bad trip. Sambit niya. Bukod sa automatic lock ay may manual lock din siya, tulad ng lahat ng units ng building. Kumatok siya sa pinto ni Janelle pero hindi siya nito naririnig dahil lasing. Kainis! Sambit niya. Is everything okay? Napaigtad siya nang marinig ang malalim na tinig ni Jorge. Mahirap yung ipagkamali sa iba. Agad siyang pumihit. Nasa unit nito ang lalaki. The man looked extra hot tonight in his pajamas and white shirt. I left my keys and phone inside. May I use your phone? Oh no, I don't know Janelle's number. It's in my phone. Sabi niya. It's all right. I have her number. Come on in, it's cold. Sabi nito. Hindi na siya tumanggi pa. Totoong malamig. It must be 55 degrees Fahrenheit. She was embraced by cozy warmth and a nice scent upon entering his home. She had to admit she was surprised to see his apartment. Napakalayo noon sa itsura ng bahay niya. While hers was very modern, his was rustic, very masculine. Bricks ang pader nito. Leather ang armchair na may katernong ottoman. Gayon din ang sofa. May industrial look ang bahay. Mula mga ilaw hanggang sa decor. May loft din ito na wala ang unit niya. Ibig sabihin, pinasadya. So malamang mas mahal ang rental nito. O kung ito man ang nagpagawa, malaki ang nagastos sigurado. The place was darker than what she would have liked but it only made it sexy. Like the owner. Nice apartment, komento niya. Malinis din ang bahay at naaamoy niya yun. Amoy lemon-scented leather conditioner. Hindi niya maalis ang tingin sa ternong armchair at ottoman. Naitanong niya sa sarili kung ilang babae na kaya ang nakasama nito sa ibabaw ng upuang yon. What is wrong with me? Minsan na nga lang ako uminom ang laswa pa ng trip ko. It must be the cold season. But at the back of her mind, she knew exactly what it was. She needed to be intimate with someone. A real need. A warm body to make her feel less alone. She wanted to be in the arms of someone strong, someone who would make her feel less vulnerable, less sad, less disappointed for being such a failure when she was fast approaching her 40s. And Jorge can be that man. How old are you, Jorge? Tanong niya. Kumunot ang noon nito.
Why? Nothing, just curious. I'm 31. Too young. Hindi siguro nito alam kung ilang taon na siya nung niyaya siyang mag-dinner. Mukha kasi siyang mas bata kaysa sa totoong edad niya. Hindi siya ganun katangkad, bukod sa maganda ang kanyang jeans. Kinuha ng lalaki ang phone sa coffee table at pinindot para hanapin ang pangalan ni Janelle. Saka iyon ibinigay sa kanya. Agad niyang tinawagan ng kaibigan pero hindi sumasagot ang babae. 3 ulit siyang sumubok bago sumuko. If it's not too much to ask, may I stay until she calls? I will send her a message to call your number when she wakes up. No problem. Would you like to drink? Itinaas niya ang bote ng alak na hawak pa rin. Sure, let me get some glasses. Inilapag niya ang bote sa coffee table saka naupo sa leather couch. Bigla siyang naging alerto na wala siyang suot na panloob sa ilalim ng kanyang robe. Hanggang ibabaw ng tuhod lang niya umabot ang robe, pero sapat na yun para itago ang dapat itago. Kumuha siya ng throw pillow para itakip sa dibdib. I have nuts and chips. Which would you like? Tanong ng lalaki mula sa kusina. The unit had an open floor plan that made it look bigger. Nasa loft ang silid nito at kita niya iyon mula sa ibaba. You, just for the night. Sabi niya. Excuse me? Halatang nabigla ito. It's just an idea. Sabi niya. Napailing ang lalaki. You're drunk. A bit. Pag-amin niya, napabungis-ngis dahil alam niya kung ano ang kanyang sinasabi, pero hindi niya mapigilan ang bibig. I'm so sorry for how I declined your invitation before. I was very tired at that time, but I think you're hot, and I need someone tonight. What are you talking about? You are very drunk, lady. I don't think you should drink any more than you already have. Let me get you some water. Itinaas niya ang mga balikat. Killjoy. Sukat bigla itong tumawa. Lumapit ito sa kanya dalang isang baso ng tubig. Inilapag nito iyon sa coffee table saka naupo sa armchair. What's going on with you? I just don't want to be lonely tonight. Janelle said you went back to the Philippines. You two talk? Sometimes when we see each other. How was your trip? It was a bit sad. Anyway, if I invite you to make me forget my sadness, would you accept the invitation? Hindi niya inasahan ng matagal nitong pananahimik. And then he finally said, Very tempting. But I'll only say yes if you offer the same when you're sober. Chicken. Sabi niya, biglang nainis, saka binuksan ang bote ng alak na dala. Siya nang inaalok ayaw pa. Ang yabang. If I know, baka maliit naman yan. Sabi niya. What? Tanong nito. Nothing. I'm just surprised that you're saying no, I mean. Inalis niya ang throw pillow sa dibdib. Sigurado siyang hindi maikukubli ng manipis na tela ang kanyang katawan. You're 31, Jorge. You're not supposed to think. Take it off then. He whispered. What? Sambit niya dahil baka nagkamali siya ng dinig. Take the robe off and let me see what you're offering. Bigla siyang kinabahan. But then, bakit hindi? Habang nakatitig sa lalaki ay dumikwatro siya. Hinigit ang tali ng robe saka iyon marahang binuksan. Sapat lang para magkaroon ng 3 pulgadang puwang sa pagitan ng kanyang mga dibdib. Coward. Sabi nito, nakangisi habang nakatukod ang siko sa armrest ng upuan. Nakapormang L ang daliring nakadikit sa gilid ng muka. Naalala niya ang tanong sa isip kanina. How many women have you done it with in that chair, Jorge? None. Liar. I used the bed. Natawa siya. Well, we can try that chair. Take the robe off, babe. Tumayo siya. Alam niya kung ano ang mangyayari. She also knew that she wanted to see if this man can give her some release. Pisikal lang yun, sabi niya sa sarili. Ano ba ang mawawala sa kanya? 2 lalaki na ang nawala sa kanya. At least, hindi tulad ng 2 yon si Jorge. Magiging kasangkapan lang si Jorge para matulungan siyang mabawasan ang kanyang kalungkutan. Chapter 3. Pinabayaan ni Elena na bumagsak ang roba sa sahig. Bago ang gabing yon, hindi niya kailanman iisip na kaya pala niyang maging ganito ka-daring. Pakiramdam niya ay ang landi-landi niya at gusto niya pala ang pakiramdam na yon. Gusto niya ang pakiramdam na merong nagnanasa sa kanya, na merong nagagandahan sa kanya. Gusto niyang maramdaman na hindi pa siya ganun katanda.
Do you like what you see? Tanong niya, saka nakagatang labi. Hindi siya makapaniwala na kinakabahan siya sa isasagot ni Jorge. The guy indeed was very handsome. Sa mga ka-generation nito, malamang na madaming babae ang nababaliw dito. I love it. Sabi nitong tumayo at naglakad tungo sa kanya. He cupped her face and kissed her lips. It was a very soft, very gentle kiss. It surprised her. Why was he kissing her like she was the most delicate thing in the world? Ang gusto niya ay init, silakbo. Pinalalim niya ang halik pero inawat siya nito at bahagyang lumayo. Why the rush, Nakangiti ito. I'm in, honey. No turning back now. Inabot nito ang kanyang kamay at ipinatong sa pribadong bahagi nito. Napasinghap siya. He said, But let's take it slow. You can say no anytime. Nababaliw na ang lalaki kung iniisip nito na magbaback out siya ngayon. Muli siya nitong hinagkan, mas mainit sa pagkakataong iyon. Mula roon ay pinuno nila ng init ang isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga katawan. It was a mind-blowing experience. Pabibilis ang agwat ng paghinga nito sa kanyang tainga. She wondered if she was hearing his heartbeat or hers. If that was hers, did he hear it too? It was too loud, too rapid. Humiga ito sa tabi niya. Malapad ang couch kaya kasya sila doon, kahit pa nga nakatagilid ito. Ipinuwesto nito ang bisig payakap sa kanya, saka pumihit na tangay siya. Ngayon ay siya na ang nasa ibabaw nito. Are you comfortable there? Nakangiti nitong tanong. Yes, she actually was. Good. Hinigit nito ang nakasampay na lazy throw sa sandala ng couch, saka sila kinumutan. She closed her eyes and when she woke up, it was because a phone was ringing. It took a few seconds before she realized where she was. Anong kaba ang bumaha sa kanyang sistema nang maramdaman ang kawalan ng saplot at ang katotohanang nakapatong siya sa hubad ding katawan sa ilalim ng throw. It's my phone, babe. Sambit ni Jorge. Oh no! Sa isip-isip niya, gumulong siya patungo sa tabi nito, tangay ang throw. Saka siya tumayo. Big mistake. Nawala ang tapal nito at hayun ang hindi niya dapat makita. Nagpapabida. Pero parang baliwala sa lalaki. Sanay siguro sa ganung estado sa harap ng babae. Or maybe he was just confident. Because why not with that gorgeous body? Hinagip nito ang phone at sinagot. Hello? Yes, she's here. She's sleeping. I will wake her up, Janelle. Please wait. She's in the loft. All right. Thanks. Sa puntong iyon ay naisuot na niya ang robe. Saka siya tumakbo sa banyo. She cleaned herself up. Diyos ko! Sa loob-loob niya, natuturete. Wala siyang ideya kung anong oras na, pero baka madaling araw. Wala siyang pang-ibaba. At hindi siya makakapunta sa apartment ni Janelle nang hindi nasisigurong hindi pumapatak ang ebidensya ng kalandian niya. Natural na makikilala ni Janelle kung ano yun kapag nakita. Pareho silang nurse. Nanliliit siya sa kahihiyan. Napaka-careless niya. Lumabas siya sa banyo. Muntika na siyang mapatili nang makita si Jorge. Nakangiti ito. May hawak na t-shirt at disposable ladies' underwear. Mabilis niyang kinuha ang mga yon saka bumalik sa banyo. Isinuot niya ang lahat at lumabas. Do you normally keep disposable stuff for ladies? Tanong niya habang naglalakad sila patungo sa pintuan. Yes. Are you clean? Of course. Are you? Why didn't you use protection? Why didn't you? Oh, for God's sake, Jorge. Don't think too much about it. You have nothing to worry about. Relax, okay? Look at me. She did. God, he was gorgeous. Calm down. Everything is fine. Now go to Janelle's house and get your keys and phone. Tumango siya. Tuliro pa rin. Wala siyang kontrol sa sitwasyon at gusto niyang umalis doon as soon as possible. Tumuloy na nga siya sa apartment ni Janelle. Hindi naman pala siya dapat na nag-alala. Nakatulog na itong muli sa sofa. Iniwan lang na nakaawang ang pintuan. Kinuha niya ang phone at susi. Saka lumabas sa tiniyak na nakalock ang pinto. She walked to her unit and looked at Jorge's place. Nakatayo ang lalaki sa tabi ng pintuan nito. Nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon dito kaya bahagyang-bahagya siyang tumango, saka pumasok na rin sa loob ng unit.
Napasandal siya sa likod ng pinto. Malakas ang tibok ng dibdib. What had she done? Simple. You enjoy the pleasures of life. Come on. There's nothing wrong with what you did. Please don't overthink. He won't. Sigurado yun. Ngayon, matulog ka na. Tumuloy siya sa banyo. Naglinis ng sarili at nagsepilyo. Hindi mawala sa isip niya ang ginawa hanggang ibagsak ang katawan sa kama. Noon lang niya naalalang tignan ng oras nang tumagilid para isaksak sa charger ang phone na nasa nightstand. Napangiwi siya nang maalalang hindi gumamit ng proteksyon si Jorge. Gaano siya ka-careless. Hindi siya nag-insist. At ngayon, posibleng may sakit na rin siya kung may sakit ito. Kailangan niya ng prophylaxis. Kailangan din niyang magpa-test. Dahil sa kalandian niya. Pero kung ang kalinisan ng lalaki sa bahay at sa katawan ng pagbabasihan, mukhang wala namang magiging problema. Hinagip niya ang unan at itinakip sa mukha na para bang matatakpan sa pamamagitan noon ang kanyang kahihiyan. Hinding-hindi na siya iinom ulit. Strange though, because she was aware of what was happening but she wanted it all. At alam niyang hindi iyon dahil lang sa alak. Isang malaking revelasyon ang matinding atraksyon niya kay Jorge. Noon pa yun siguro, at pilit niyang itinatanggi dahil ito ang representasyon ng lahat ng ayaw niya sa isang tao. Matulog ka na, sabi niya sa sarili pero hindi niya magawa. Hindi niya malimot si Jorge. She loved his warmth. She loved the intimacy they shared. She couldn't believe she shared that with him. Hindi sa imposible pero parang hindi niya kilala ang isang bahagi ng kanyang sarili. She was never that careless. But maybe her loneliness got the better of her. Kailangan niyang matutong patawarin ng sarili, kung hindi ay lalo lang magiging awkward ang lahat. Sa wakas ay nakatulog na siya at nagising ng tanghali. Mabilis siyang nag-shower. Walang laman ang kanyang ref kaya naisipan niyang mag-grocery na muna. At kung may oras pa ay maglalaban na rin siya. Iisa lang ang lugar para sa dalawang yon. Hinigit na niya ang laundry basket na isa ring trolley. Paglabas ng unit ay napatingin siya sa apartment ni Jorge. Nakasara iyon. Naitanong niya sa sarili kung nasa loob kaya ang lalaki. Tumuloy na siya sa garahe at napatingin sa spot ng kotse ni Jorge. Wala iyon doon. Ibig sabihin, wala ito sa apartment. Kung bakit bigla ay kailangan niyang malaman kung nasaan ito. Bigla ay gusto niyang alamin ang lahat tungkol dito. Sana ay single ito. Kundi ay baka hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Panay ang buntong hininga niya habang nagmamaneho patungo sa grocery. 10 minuto lang ang layo noon. Nasa strip mall din ang laundromat kaya doon na lang muna siya tumuloy. Isinalang niya ang mga damit sa isang makina, saka nagtungo sa grocery. Bumili siya ng kanyang usual supplies. Nang makabayad ay tumuloy na siya sa sasakyan para ikarga ang lahat, saka bumalik sa laundromat. Nilagay niya ang lahat ng damit sa basket. Natigilan siya pagpihit dahil ang malaking bulto ni Jorge ang nakita niyang papalapit. Jorge! Para siyang nakakita ng multo. Bigla siyang aligaga. Mabilis ang pagtibok ng puso. Anong ginagawa nito doon? Meron itong sariling washing machine sa banyo. Nakita niya yon. Ngumiti ito. Hello, do you need a hand? I need love, baby. Anang isang bahagi ng isip niya at bigla ay gusto niyang mapatawa. Now that they had done it, she had to admit that the idea crossed her mind. Why not do it again? Tumahimik ka sa kalandian mo, Elena. Sa isip-isip niya. Chapter 4. Are you all right? Tanong ni Jorge kay Elena. Yes, sagot niya. Inabot nito ang hawakan ng trolley na ipinasa niya naman. Naglakad na sila tungo sa parking area. What are you doing here? Tanong niya. I grabbed something to eat and I saw you, so I followed. Everything all right? Yeah, of course. Everything okay with you? Never better. Would you like to have lunch? Late lunch. What do you have? Do you know there's a Filipino restaurant in this strip mall? Of course. Doon din sana siya dadaan pagkatapos ikarga ang mga nilabhan. You like Filipino food? Of course. Sabi nito saka ngumiti. Bigla niyang naitirik ang mga mata. So what did you get? Adobo. What else? Chicken barbecue. Kare-kare. Sinigang baboy. And bulalo. Napatawa tuloy si Elena. Oh, you're adorable.
You bought so many for just you. No, I was planning on asking you. I know your shift is at night since you didn't leave this morning. How did you know that? Napakunot ang noo niya. I saw your car when I left this morning. Oh, all right. Let's go, I'm hungry. Naghiwalay na sila ng sasakyan at umuwi. Tinulungan siya ng lalaking bitbitin ang mga pinamili. Nang matapos ay hinain na niya ang pagkain, pero nang lata nang ma-realize na kulang yon. Walang rice? Sabi niya. Naku, nalimutan ko. Napanganga siya sabay takip sa bibig. Marunong kang magtagalog? Siyempre naman, mama ko Filipina. Nanatili siyang nakanganga at nang makabawi ay sinabi, Wait, what? Half. My mom is half Filipina. My dad is half Mexican. Is this common knowledge? Bakit hindi ko alam? Nagkibit ito ng balikat. People always assume I'm only part Mexican because of Abuela Maria. You never speak Tagalog as well. Spanish also. You wanna know why? Because I mess them up when I mispronounce the words, but I understand them and I can speak them. Being part Filipino, I can't believe you forgot the rice. Sabi niya. Tumawa ito. I know. Nagsaing na si Elena. This will take a couple of minutes. Meanwhile, tell me more about you. Are you single? Direct to the point. I like that. Yes, I am. And you? Of course. Just asking. Naupo ito sa couch. Maliit lang ang unit niya. Mas malaki ang unit nito. Dahil malaking lalaki si Jorge, hindi niya malaman kung saan siya pupwesto. The armchair suddenly seemed too close to the couch where he was, and she didn't want to come too close. Para siyang tanga, pero pakiramdam niya ay hindi niya maaawat ang kanyang sarili. Kahit pa hindi na siya lasing ngayon. Paano ko magpipigil? Tingnan mo nga kung gaano kagwapo yan. Sa loob-loob niya, nahubad na nito ang jacket at isinampay sa rack sa tabi ng pinto. And now he was sitting on her couch, looking so tasty. Nagpatuloy ang kalandian sa isipan niya. Hindi na rin naman mababago ang lahat. Nagawa na namin, so bakit hindi pwedeng ulitin? Solusyon ito sa pangangailangan niya ng intimacy at siguro siya ay may pinupunan din dito. Come here. Sabi nito, agad siyang tumalima. Sa sandaling maupo siya ay hinagka nito ang kanyang mga labi. Hinihingal si Elena. Nanginginig siya sa ibabaw ng lalaking nasa couch. Nakahawak ito sa kanyang likuran. Inaalalayan siya. Mabuti naman dahil kanina pa siya naglulumiyad. Hindi mapigilan ang sarili. Yumakap siya kay Jorge. Magkakonekta pa rin sila. At malinaw sa kanyang hindi na siya lasing sa pagkakataong iyon. Nadama niya ang paghalik nito sa kanyang pisngi. All good? Yes, bulong niya. Nanatili itong nakayakap sa kanya. Sa kanya ipinaubaya ang tiempo, ang mga salita. Kaswal siyang tumayo at tumuloy sa banyo. She cleaned herself up and went back to the living room. The man was wearing his boxers and a shirt. Nakapwesto na ito sa kitchen counter. Nakahain na rin ito. We need our energy. Sabi nito. Naitirik niya ang mga mata, pero pumwesto na rin sa tapat nito. Kaswal na nagtanong ang lalaki kung anong oras siya kadalasang nagsisimulang mag-prepare para sa night shift. 1 oras lang bago yung shift, malapit lang naman yung ospital. Sagad ako palaging magpahinga dahil busy palagi. Don't you ever get tired? That's hard work. Itinaas niya ang mga balikat. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko kapag nag-resign ako. So I stay. Mukhang hindi nito inaasahan ang kanyang sinabi. Well, that's kind of sad. Are you one of those Filipinos who took nursing because it's the most popular choice? Paano ba niya sasabihin sa lalaki na ang laki niyang tanga na ipinagpalit ang isang komportableng buhay para sa buhay niya ngayon, na akala niya nung una ay maghahatid ng fulfillment sa kanya? Na buong akala niya ay bukasyon niya ang nursing, pero parang hindi naman pala. Na kung ginusto niya, nakahiga sana siya ngayon sa pera, pero ipinagpalit niya ang saganang buhay. Twice. Para sa ganitong estadong hindi sigurado sa gusto niyang gawin. Ano ba namang klaseng bagong pangarap yun? Manahi kung kailan niya gusto at kung ano ang kanyang gusto. Yun lang. Nababaliw na siya. Siguro kalakip ng bagong pangarap na yon ay ang panahon para magpahinga. Pinapayapa siya ng pananahi
Nakakapag-isip siyang mabuti kapag iyon ang kanyang ginagawa. Maybe sewing represented to her a simpler life. Isang buhay kung saan walang ganoon kabibigat na dalahin. And then maybe she can heal in peace. Be free from guilt that she was that far away as her parents were slowly diminishing. That everyone she loved were gone now. Na tinapatan niya ng pera ang hiling na yakap ng kanyang mga magulang at kapatid. Ang gusto ng mga ito ay ang makasama siya, pero mas pinili niya ang magtrabaho dahil palagi niyang naiisip na may oras pa. How she hated time. At first, no. Tugon niya kay Jorge. I had the choice to leave the profession but I chose to stay. Seems like it makes you sad though. Komento nito. Itinaas niya ang balikat. You're too young to understand. What? Kumunot ang noo nito, kahit nakangiti. You're older by only a couple of years. Oo, pero nagsisimula ka pa lang sa 30s mo. So? And you live a carefree life. Do I? Naitirik niya ang mga mata. Hindi ba nito alam yon? Pero ayaw niyang mauwi sa ganung topic ang usapan. The last thing she wanted was to judge him like that. Patuloy silang nagkwentuhan habang kumakain, hanggang sasabihin nito, May I take you to the hospital and pick you up tomorrow as well? Oh, that's sweet, but you don't have to. Wala siyang balak na magkaroon sila ng relasyon na mas malalim pa sa kung ano ang meron sila ngayon, kung ano man yon. Were they friends with benefits? Probably. Pero hanggang doon lang sila dahil magulo na nga ang isip niya tungkol sa napakaraming bagay at ayaw na niyang mas gawing komplikado pa ang lahat sa pamamagitan ng pagkuha ng isang batong ipupukpok sa kanyang ulo. Kailangan niyang magpakatotoo. Ang huling kailangan niya ngayon ay isang relasyon sa isang lalaking walang trabaho. Hanggang pisikal lang siguro sila. I know I don't have to, but I want to. Come on. Sabi nito, nakangiti. Kailangang aminin ni Elena na ang hirap tanggihan ng lalaki kapag nakangiti ito ng ganon. Baka pwede kahit ngayon lang. At kung sakaling magpahayag ang lalaki ng kagustuhang palalimin ng lahat, doon na lang niya sasabihin na may limitasyon sila. Patapos kumain ay sinabi nitong magpahinga na siya. Ito na raw ang magliligpit. Hindi rin naman niya iyon mapayagan at nakitulong siya ditong linisin ang kusina. Nagpaalam na rin ito at sinabing susunduin siya mamaya. Tumango siya. Nagset siya ng alarm matapos magsipilyo. Oddly enough, she fell fast asleep. Nagising siya sa tunog ng alarm at agad nang naligo at naghanda sa pagpasok. Paglabas niya ng pinto ay naabutan niya si Jorge na lumalabas din sa unit nito. Meron itong dalang bouquet ng bulaklak. Oh no, don't make this complicated, please. Sa isip-isip niya, inabot nito sa kanya ang bulaklak. For the hard-working medical professional. Thanks. Ipapasok ko lang sa loob ba? Tumango ito. Nang maipasok yun ay lumakad na sila. He looked and smelled fresh. Jeans, shirt, jacket lang katapat para maging ganun ito kagwapo. Kahit ang kotse nito ay amoy presko at mabango. Nakakakilig din naman. Kailangan niyang aminin. But they should talk about things. Siguro hindi ito ang tamang oras pero darating sila doon. Thanks, Jorge. Sabi niya nang makarating sila sa ospital. I'll see you tomorrow, Elena. Tumango siya, nakangiti, saka bumaba na rin. Kailangan niyang bumili ng morning after pill pero hindi doon. Dadaan siya sa drugstore sa isang araw dahil susunduin siya ni Jorge bukas. It would still be effective, no problem. Chapter 5. We can have breakfast before we go home. Suwestyon kay Elena ni Jorge. That would be lovely. Tugon niya. Ang totoo ay gutom na gutom siya at pagod na pagod. Nagkaroon ng aksidente sa highway at halos hindi siya nakakain dahil sa dami ng gawain. There was an accident. No one died but so many were injured. I'm sorry to hear. It's part of the job. Can be emotionally exhausting at times. Hayo na naman sa dibdib niya ang pagnanais na iwan ng ospital. I know a great breakfast place. It might make you feel a bit better. Good food always does that to me. Ngumiti siya. Jorge was sweet. Something she never expected of him. Sa itsura kasi nito, mukhang nagpapaiyak ng babae. Mukhang hindi malambing. In fact, he had a bad boy look. Yung typical na gwapong alam na alam yon kaya nagbibilang ng babae. She had misjudged this man too much. Sa isang bed and breakfast sila tumuloy. How did you know this place?
Naitirik niya ang mga mata. I can guess. Ilang babae ang nadala mo na dito? Tumawa ito. Nagsaselos ikaw agad? He was adorable when he spoke Tagalog. Curious lang ako. The food better be great here. I promise you. Bumaba na nga sila. Walang tao sa reception, pero amoy na ang mabangong kape na nagmumula sa breakfast room na konektado pala sa garden sa likod. The place was very romantic. Halatang hindi siya dadalhin ni Jorge sa ganong klaseng lugar kung ang gusto lang pala nito ay isang no strings attached na relasyon. The buffet spread made her stomach happy. Kumuha siya ng plato at pinuno iyon ng pastries and cold cuts. Tinernohan niya iyon ng macchiato. Napansin niyang hindi rin nagda-diet si Jorge. What's on your plate is surprising? Komento niya. I used to think you eat nothing but egg whites, broccoli, and tuna, and that you probably fart a lot. Ang lakas ng tawa nito. I don't say no to good food. I just try to burn the calories off. We can do that together, babe. Naitirik niya ang mga mata. Ngising-ngisi ang lalaki. He was so cute, but he was young and jobless. What do you plan to do today, Jorge? Tanong niya dahil ayaw niyang direkta itong tanungin kung paano ito nabubuhay sa mundo kung wala itong trabaho. Just stay at home and clean my kitchen. How disappointing. Well, at least he did things around the house. Hindi naman ito 100% inutil. Your parents live near? Tanong niya. No, they're divorced. My father lives in Mexico. My mother lives with her new family in San Francisco. Abuela Maria lives near? Yes, she's a gem. Hindi ka ba nabubor sa bahay? Not really. It's not easy maintaining the place. How about you? What do you do to relax? Nananahi ako. It's an old person's hobby, I know. But I've always loved it. Pero matagal akong natigil manahi. Nitong huli lang ako ulit napabili ng mga tela. Humigop siya ng kape. It was divine, but not as divine as the man sitting in front of her. I want to do it full time. I know that sounds crazy. Why? If you want to quit the hospital and just do what you love, then do it. Ang bilis para ditong sabihin dahil sustentado ba naman ito. Pero paano siya? Oo, meron siyang mga investment at ipon. Pero takot siyang mawala ng stable monthly income. Hindi ako mayaman, sabi niya. Is your job affecting your mental health? Tanong nito. Oo, pero makakaapekto din sa mental health ko kung wala akong trabaho. I'm here to listen. I'm too tired. Maybe some other time? Ngumiti siya rito. He was very attentive. Gusto nang malunod ng puso niya sa pag-aasikaso nito. He was acting as if he had deep feelings for her, and she found that quite alarming. Hindi siya handa sa matinding atensyon. Hindi siya handa sa kahit na anong seryoso sa ngayon. And yet, she wanted a family. Ano bang problema ko? Sa loob-loob niya. It was a lovely morning. Nang matapos silang kumain ay nagstay pa sila sa garden saglit. Pero talagang napapapikit-pikit na siya kaya nagyaya na siyang umuwi. We can book a room here. Suwestyon ni Jorge. Oh please, nagsasayang ka ng pera. Besides, I need to feed my fish. Meron siyang mga goldfish na 2 taon na sa kanya. Maganda ang tangki ng mga iyon at alaga niya sa linis. Nang umalis siya, si Janelle ang nagpakain at mag-maintain. Hindi na nag-insist ang lalaki. Umuwi na sila. Sa totoo lang, gusto niyang magpahinga na katabi ito. Gusto niya itong makasama sa romantikong paraan. At iyon ang hindi niya mapapayagan. May I take you to the hospital later? Tanong nito, nakangiti. Nakaparada na sila sa parking area ng apartment. Gusto sana niyang umuo, pero siguro dahil sa kapaguran, hindi na siya nakapag-isip at direktang sinabi sa lalaki. What are you expecting from this, Jorge? What do you mean? You know what I mean. Why the flowers? Why the invitation to romantic places? What do you want from me? Halatang nabigla ito sa tanong niya. Agad siyang bumawi. I don't mean to be very frank. Wala lang ako sa estado na kaya kong magpaligoy-ligoy pa. Ayoko na ng pakiramdaman. Gusto ko nang malaman na agad kung anong inaasahan mo sa atin. Be very honest, please. I like you a lot. I've always liked you, Elena. Maybe we can see where this goes. Maybe we can be together. Sabi nito. You see, I'm not Miss Right.
And clearly, you're not my Mr. Right. Emphasis on my. Gumuhit siya ng air quotes. I can't promise you anything, and I don't want anything except a physical relationship. We can be friends. With benefits. Pagpapatuloy nito. Exactly. But that would be all. Mukhang hindi iyon inasahan ng lalaki dahil hindi ito umimik. Maya-maya ay tumango ito. I guess I can do that. No commitment, huh? Yeah. Are we good? Sure. Great. Pagod talaga ako, gusto ko nang matulog. Bumaba na sila sa sasakyan. Tahimik lang silang sumakay sa elevator. Hinatid siya nito hanggang sa tapat ng unit niya. I know how to make you sleep better. Sabi nito, nakangisi, kung bakit para siyang na-energize. Napakalandi talaga niya. You do? Yes. Well, come on in. Nag-shower siya at tinabihan ito sa kama. Sa kama niya. Parang ang liit bigla noon dahil ang laking tao nito. Mabilis ang naging paghalik nito sa kanya. Parang iniiwasan nitong hagkan siya sa mga labi. Maybe it was for the best, for that was a bit too romantic, too intimate. It was for couples in love, and they were not that. They were friends with benefits, and they just wanted each other for the naughty things. And soon, she was shaking in pleasure. Ganoon na siya agad kakomportable sa lalaki na ang kanyang katawan ay wala na ni katiting na pag-aalinlangan. It was freeing, this physical relationship she had with the man. She did not need to feel shy. She can express herself the way she wanted. Wala siyang inaalala na baka makaapekto sa ibang aspeto ng kanilang relasyon. Walang pagpaplano. Walang pressure na iakma ang mga plano sa relasyon. Walang kahit na anong pangakong kailangan niyang panghawakan at ibigay. Pumihit siya at hinagkan ang lalaki sa labi. This time he did not stop kissing her until she looked into his eyes and smiled. That was amazing, Jorge, It was. he said, planting a soft kiss on her cheek, taking her into his arms. And that made her feel warm inside. Sa ilang sandali ay natakot siya sa ibig noong sabihin. Pero agad din niyang sinaway ang kanyang sarili. Anong ikakatakot niya? Wala. Nagkaliwanagan na sila kanina. Dito ka na matulog. Sabi niya, gusto niyang madama ang init nito sa kanyang tabi. You go rest now. Sabi nito, hindi siya pinakawalan. Nakatulog siya, at nang magising ay mag-isa na lang sa kama. Agad siyang napabalikwas at bumangon. Sinipat niya ang wall clock. It was 1 in the afternoon. Agad siyang lumabas ng silid pero hindi na nakita si Jorge. Walang note, walang kahit na anong indikasyon na naroon ito kagabi lang. Hindi niya alam kung bakit parang nanghina siya. Gusto niyang magising na katabi ito. Loneliness was a horrible thing. It made so many people make mistakes. Hindi siguro nilikha ang tao na mamuhay mag-isa. But Jorge was Mr. Temporary. She needed to remember that. Nilinis na niya ang fish tank at nang matapos ay muling nahiga. Just remembering what happened earlier was enough to make her feel hot and wanting. She missed Jorge, but she better get used to that, she thought. Chapter 6. Come quickly, Elena. Janelle is in the ER. Tinakbo na ni Elena ang ER habang tinatanong ang kasamahan kung anong nangyari. May umatake kay Janelle. Elena was horrified. Ang alam niya ay nakipag-date lang ang kaibigan niya sa isang lalaking nakilala nito sa dating app. Iyon ang sinabi niya sa mga pulis na nag-interview sa kanya ng stable na si Janelle. Luckily, a car was passing by and that scared away the suspect. Hindi mapigilan ni Elena ang mapaiyak habang pinagmamasdan ng kaibigan. Sugatan ang mukha nito, namamaga ang pisngi. Swerte pa rin itong hindi napuruhan. Hindi rin ito napagsamantalahan base sa eksaminasyon. Tinawagan niya ang pamilya nito sa Pilipinas para ipaalam ang pangyayari. Gustuhin man, hindi makakapunta ang mga ito sa Amerika dahil wala namang visa. Siya ang nag-volunteer na mag-alaga sa kaibigan, kahit ilang araw lang. Siyempo naman na day off na niya nang iuwi ito. Naging mabilis ang recovery ng babae physically pero matindi ang trauma nito. Ayaw nitong umalis siya sa apartment. Ilang ulit na sinasabing ilak niya ang pinto dahil hindi pa nahuhuli ang date nito, kasalukuyan iyong nagtatago. Kaya nang bumalik sa trabaho si Elena ay ibinili niya kay Jorge ang kaibigan.
She was ever so grateful to him. Morning shift na siya sa linggong yon at pag-uwi ay may dalang dinner. Ang usapan nila ay doon sa bahay ni Jorge maghahapunan. She freshened up before coming over. She made sure she looked and smelled lovely. Nang buksan ni Jorge ang pinto ay ngiting-ngiti ito, pawisan. He was wearing a boxing glove in one hand. Natanawan niya sa loob ng unit si Janelle. Magaling na ito pero sinasagad ang leave at meron pa rin konting bakas ng sugat sa mga braso. May suot din itong boxing gloves. Nag-sparring kami, sabi ni Janelle. Tinuturuan niya ako kung paano mambugbog. Paliwanag nito, ngiting-ngiti. She's very good, Sabi ni Jorge. Parang hindi ko na kailangan kasi parang ayoko naman ng umalis dito. Sabi ni Janelle, ngiting-ngiti habang nakatingin kay Jorge na biglang napahawak sa ulo. Saka napatingin sa kanya. Guilty. The jerk was guilty, and she was devastated. Hindi ka naalis dito, sabi niyang tumuloy na sa unit. Dumiretso sa komedor. Parang bigla ay gusto niyang umuwi. Bigla, pakiramdam niya ay siya ang nakakaistorbo. 4 na araw lang na doon tumutuloy sa unit ni Jorge si Janelle, pero mukhang nagkaroon na ng kung ano sa pagitan ng dalawa. Ni hindi man lang sinabi ni Jorge sa kaibigan niya ang tungkol sa kanila. Anong sasabihin? Ikaw mismo nagsabi, no strings attached. Ngayon bigla kang may palag? Sa loob-loob niya. Pero hindi ba at nakakainis din na may pa-flowers pa si Jorge? Yun pala napakabilis din magpalit ng babae. At bakit kaibigan pa niya? May moral obligation itong sabihin kay Janelle na may something sa pagitan nila. Hindi yung ganito na parang nakalutang sa ere ang kaibigan niya. Besides, Janelle was very vulnerable. Alam naman ni Jorge yun pero bakit sinamantala pa? Humagikgik si Janelle. Wala lang. Uy, alam mo ba? Half Filipino pala yung nanay ni Jorge. Really? Sabi niya. Kunwari ay hindi yun alam dahil magtataka si Janelle kung alam na niya. Yeah. And also si Abuela Maria, hindi naman pala niya totoong lola. Ano? Yun ang hindi niya alam. I didn't know everyone assumed she was. Sabi ni Jorge. Kami lang yatang dalawa. Natatawang sabi ni Janelle. Anyway, Abuela Maria just brings him food and helps him clean the apartment. What, you're too busy to clean your own house that you need the help of a woman about 30 years older than you? Sabi niya, maaskad. Bigla talaga siyang nairita sa lalaki. In 4 days, parang mas may alam na si Janelle sa kanya tungkol dito. Hindi man lang naisipan ni Jorge na ipaalam sa kanyang hindi nito kamag-anak si Abuela Maria, kahit na pag-usapan nila ang matanda nung minsan. Ay, ang rude, sabi ni Janelle. Baka mamaya bigla kanyang i-evict. What? Evict what? Sabi niya. Apparently, he owns this entire building. Biglang nagkasamid-samid si Elena. Tinignan niya ang kaibigan para malaman kung totoo ang sinasabi nito. Seryoso ang babae. Tumingin siya kay Jorge. Blanco ang mukha nito. You own this place? Tanong ni Elena. Yes. Bakit hindi namin alam? It's not a secret. Sabi ng lalaki. Nakakunot ang noo. Yeah, but... Hinarap niya si Janelle. Alam mo ba? Hindi Tugon nito. See? Is that common knowledge? What does it matter? Kunot na ang noo ni Jorge sa mga sandaling yon. Ano ka ba naman, Elena? Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Janelle, parang napahiya. Napahiya rin naman siya at nag-imbento na lang ng dahilan. I'm sorry. Kaya lang kasi nang nalockout ako sa bahay niya, bakit hindi mo nalang binuksan yung pintuan? For ethical reasons, since I'm a resident as well, I don't have the master key. Only the super does. Calm down, Elena. Lalo na siyang nainis. Pero nakakainis naman talaga na hindi pala jobless ang lalaki. God, what else did she not know about him? Masama ba siyang tao na ngayon ay parang nanghihinayang siya at naiinis sa sitwasyon? It did not even make sense to her and how she hated that. She felt like a royal jerk. Tinuldukan niya ang isang relasyong hindi pa nagsisimula. At ngayon, parang si Janelle na ang gusto ni Jorge. At alam niyang noon pa, naiisip na ni Janelle na gwapo si Jorge at mabait. Hindi nito itinago ang pagkakaroon ng semi-crush sa lalaki. Ilang araw na ring magkasama ang dalawa at alam niyang nung isang araw pa pwedeng kumilos si Janelle.
Kaya ano ang posibleng nangyari sa mga oras na wala siya? She knew Jorge's appetite. The man was young and virile. Janelle was pretty. Must be PMS. Sa isip-isip niya dahil naging emotional siyang bigla. Para siyang bata na gustong umiyak at mag-tantrums. Pero syempre, hindi niya ginawa. She behaved like the woman she was and smiled. Well, that's good to know. I'm sorry for my reaction. Pagod na pagod lang talaga ako. Super toxic sa ospital eh. Kamusta, Janelle? Sabi niya, pero sa loob-loob. Talandi ka rin. Kainis. Parang pinagsaluhan patuloy natin ang iisang lalaki. Paano ko ngayon sasabihin sa'yo kung anong nangyari sa amin yan? Paano kung maging seryoso kayo? Hindi na ba kita magiging kaibigan kung ganun? Bakit kasi naging ganito pa ka-complicated? At hindi sana magiging ganito ka-complicated kung sinabi niya sa'yo. Pero paano din naman niya masisisi si Jorge kung siya ang nag-insist sa setup na yon? At paano naman siya mamamagitan sa dalawa kung gusto ng mga ito ang isa't isa? Talagang siya ang mag-a-adjust. At siguro iyon ang dahilan kung bakit ang dami niyang nararamdamang emosyon ngayon. Kailangan din niyang amining madalas niyang maisip si Jorge. Kahit ilang ulit niyang sinabi sa sarili na hindi siya may involved emotionally sa lalaki, hindi niya maawat ang sarili sa pag-iisip dito. Sa katunayan, naiisip pa nga niya na baka meron naman itong nakatagong talent. Baka pwede nitong gamitin yun para magkaroon ng kabuhayan. Pero ngayon ay natuklasan niya ang lahat ng ito tungkol sa lalaki. Okay naman ako, sagot ni Janelle, ngiti-ngiti. Tinapunan ng sulyap si Jorge. May nag-aalaga sa akin. Sabi ko nga baka masanay ako niyan. Munti ka nang tumirik ang mga mata ni Elena. She needed to talk to Jorge. Later, naisip niya. Oh, and good news, dagdag ni Janelle. They caught him. Pagdating mo katatapos lang akong kausapin ng pulis. Naghain na si Elena, habang si Jorge naman ay nagpaalam na mag-shower lang saglit. Ikinuwento ni Janelle ang nangyari. Alam mo, kinilabutan ako nung malaman ko kung anong kaso niya at kung gaano kadami. At least matatahimik na ako ngayon. I feel safer now. I'm glad to know, Janelle. Pinisil niya ito sa kamay. Hindi na ako susubok ulit sa dating app. Isa pa, may nakita naman akong bago. Sabi nito, halatang ang tinutukoy ay si Jorge. Well, that's nice. Sabi na lang niya. Ayaw niyang magtanong pero mas awkward at mas magtataka ang kanyang kaibigan kung hindi siya magkakaroon ng reaksyon. Sino naman yan? Pakunwaring tanong niya. Secret! Masyado pang maaga pero masaya ako. That's good to know. Sabi niya. Nagpaalam itong mag-shower sa bahay. Mukhang hindi na nga ito takot dahil hindi na nagpasama. Saglit lang daw ito. Parang nanlata si Elena. Where's Janelle? Tanong ni Jorge na kalalabas lang mula sa banyo. Basa pa ang buhok nito pero bis na. She took a quick shower. Can we talk? Sure. What's up? Did you tell her? Tell her what? Kumunot ang noo ng lalaki. About us. Us. You said there's no us. Walang formality pero meron tayong set up. Sabi niya. Lalo nang kumunot ang noo nito. Do you want me to tell her that we're friends with benefits? Well, no. But if there's something going on between you two, of course she needs to know. Kaibigan ko siya. It's icky. What is? Alam mo kung ano? Angil niya. Biglang napikon. Listen, I'm tired and I have no time to play games with you. Alam mo kung anong sinasabi ko. And anyway, mukha namang mahilig kang magtago ng sikreto. What's the big deal, Elena? You know what the big deal is. Bumuntong hininga ito. You have nothing to worry about. Janelle and I are just friends. You asked me to take care of her, and that's why she's here. Bigla siyang napahiya, pero hindi rin maalis ang hinala. Pero anong magagawa niya kung iyon ang sinabi nito? Alangan namang pilitin niyang umamin. Si Janelle ay ganun din ang style, parang ayaw sabihin. Maybe it was their thing, who knows? But she sure as hell won't see him again though. And just the thought made her sad. Nang magbalik si Janelle ay nagsalo na sila ng hapunan. Kahit gusto niyang umalis na pagkatapos noon ay hindi naman niya magawa. Gusto niyang bantayan ng mga ito na parang isang tanga. Salamat at niyaya na rin siya maya-maya ni Janelle na umuwi. Hinatid sila ni Jorge sa kanya-kanyang unit.
Nauna siya. Pagkapasok niya sa apartment ay agad siyang sumilip sa peephole. 1 minuto, 2, 3, 5, 7. Puwisit! Hindi pa rin niya makita si Jorge kaya malamang na inimbitahan ito ni Janelle sa apartment. Mabilis siyang lumabas para malaman kung ano ang nangyayari. Agad siyang kumatok sa pinto ng unit ni Janelle. Bumukas yun at halatang nagtataka ang babae. Tatanawan niya sa loob ng unit si Jorge. Nagkakabit ng lock sa silid. May extra charger ka ba? Nagloko kasi yung charger ko eh. Pagdadahilan niya sa kaibigan. Agad kumuha si Janelle noon at inabot sa kanya. Ayaw niya pang umalis para sa napaka-estupidong kadahilan ng gusto niyang bantayan ng dalawa at tiyaking walang mangyayari sa mga ito. At narealize din niya na parang ang sama niya. Wala na siyang pakialam kung ano pa ang gustong gawin ng mga ito. At hindi siya para isingit ang sarili sa mga bagay na wala namang kinalaman sa kanya. Thanks, isusoli ko na lang bukas. Sabi na lang niya. Isinara na rin ni Janelle ang pinto. Nahiya na rin siya sa sarili na bantayan kung anong oras uuwi si Jorge. Bahala sila sa buhay nila. Sa loob-loob niya. Nag-shower na siya at tinuyo ang kanyang sarili. Noon may nag-doorbell at nang sumilip siya sa peephole ay nakita niya si Jorge. Agad niyang binuksan ang pinto. What? Tanong niya. I was expecting a friendlier hello, since you've been behaving like a jealous wife since you've arrived from the hospital. You jerk! Sabi niyang umirap. Tatalikod na sana siya kung hindi siya kinabig ng lalaki at hinagkan sa labi. Marupok siya dahil agad-agad siyang tumugon. Chapter 7. Sa tuwing pasimpleng tatanungin ni Elena sina Janelle at Jorge, sinasabi ng mga ito na wala naman daw relasyon, pero iba ang nakikita niya, tulad na lang ngayon. Kapaparada pa lang niya sa parking area at eksaktong pagdating naman ng mga ito. Magkasama sa sasakyan at mukhang sabay na namili. Paano rin niya may isip na love triangle pala? Kung walang sila at ang sabi ay wala ring mga ito. Hello. Bati ni Jorge. Nagyaya ng movie marathon si Jorge. Sabi ni Janelle. Sabi ko yayain ka namin pagdating mo. Wala ka namang pasok bukas, diba? Pero kung pagod ka, anong movies? Agad niyang tanong. Kahit pagod, game siya. Tom Hanks. Sabay na sabi ng dalawa, saka nagkatawanan. Umay na umay si Elena at ayaw na sanang sumali pa sa mga to. Pero gusto niya pa ring makiramdam. She was a glutton for punishment indeed. Tumaas na sila. Habang naghahanda ang mga ito ay nag-shower siya at nagpalit ng casual clothes na may dating. A maxi dress seemed conservative enough. Pero malalim ang neckline nun at alam niyang baliw na baliw si Jorge sa kanyang katawan. Let him drool. Wala na siyang dinalang kahit na ano sa kabila dahil wala rin naman siyang stock na pagkain. Isa pa, palaging kumpleto si Jorge. Madami siyang natuklasan tungkol dito mula sa kaibigan. Para siyang napahiya. Lagpas 1 buwan na silang nagtatabi at ang mga bagay na alam niya tungkol dito ay natuklasan lang niya mula sa kaibigan niya. Apparently, hindi lang pala yun ang property na pag-aari nito. Marami pang iba. He was in tech a few years ago. Madami itong biniling real estate. At isang araw, naaksidente ito kung saan pumanaw ang girlfriend nito. Nagkaroon ito ng PTSD at nag-quit sa startup na noong panahong yun ay malaking negosyo na. He got millions from the sale. In short, ang narinig niyang disability daw nito ay hindi totoo. Naalala niyang yung dating tenant ang nagsabi noon at hindi na naalis sa isip niya at pinaniwalaan ever since. Masaya na raw si Jorge ngayon sa pagmamanage ng rental properties nito pero nag-iisip ng bagong tech business. Apparently, he was an MIT graduate with a business degree also, which he got as he was building his startup. In other words, the man was a genius and a millionaire, and she thought he was a bum. Nang makapasok sa bahay ng lalaki ay pumwesto siya sa sofa, katabi si Janelle. Sa paraang yon, ang tanging pwedeng upuan ni Jorge ay ang armchair. Bigla ay binalot ng masamang pakiramdam ang puso niya. It was a bit of everything, really. She was frustrated that she was acting like this. She was sad that she was losing people who made her happy. She was mad at herself for not controlling her feelings for Jorge. So now she wanted him, and he never even brought up being with her romantically again. Paano nga kasi sinabi niya noon pa na may limitasyon sila? Nagigilty din siya dahil ngayong alam na niya na hindi ito jobless.
Gusto na niya ito talaga. At hindi niya alam kung ano ang gagawin. Diyos ko, 36 na ako. Ganito pa rin ba? Pero sawa na siyang magsisi. Sawa na rin siya na mainis sa sarili. Seryoso na rin niyang pinag-iisipang iwan ng trabaho and maybe go back home to the Philippines. Kaysa naman panindigan niya ang buhay kung saan hindi na talaga siya masaya. Tuwing umaga nitong huli, maisip pa lang niya halos na 12 oras na naman siya sa ospital. Nanghihina na siya agad. Hindi na siya masaya doon kaya bakit ayaw niya pang iwan? Napabuntong hininga siya. Nalilito pa rin siyang isipin. Nasa TV ang mga mata niya. Ang nakasalang na pelikula ay Castaway. Tahimik lang siya hanggang sa bigla na lang siyang napaluha at pilit yung itinago. Paano kasi? Si Tom Hanks mag-isa na lang sa isla. Nakaka-relate siya. Ang lungkot-lungkot ni Tom Hanks. Si Wilson lang ang kasama. Daig pa rin siya kasi wala siyang bola. Pasimple niyang tinignan si Janelle. Ang bruha nakatulog na pala. At pagkatapos ay tumingin siya kay Jorge. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakakunot ang noo nito. Are you alright? Tanong ng lalaki. Inabot sa kanyang isang box ng Kleenex. I'm fine. I don't know why I'm so emotional. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Here. Thank you. Do you want to talk about it? No. Ano ang sasabihin niya dito? Napakiramdam niya isa siyang failure. Na ang kalungkutan niya ay sobra-sobra. Na para bang gusto niyang umuwi sa Pilipinas kahit wala na siyang babalikan doon. Are you sure? Patuloy nitong tanong. Tumingin siya rito. She can just get lost in those brown eyes. Yes. Tumango ito at bumalik na sa upuan. Tumayo na rin siya. She decided she didn't care whatever these two did. Sumenya siya sa lalaki na aalis na dahil natutulog na si Janelle. Kung ganun pala siya kalungkot, hindi ba dapat pumunta siya sa lugar kung saan siya magiging masaya? O kung hindi man, magtungo sa lugar kung saan siya makakatagpo ng kapayapaan. Tumayo rin si Jorge at sumama sa kanya palabas ng apartment. Are you sure you're okay? Tanong nito. Yes, I just want to rest now. Would you like me to come with? No, I'm fine. All right. Tumalikod na siya at naglakad tungo sa apartment niya. Mabigat ang bawat hakbang. But by the time she opened her door, she was sure of one thing. She can't stay there anymore. Ayaw na niyang panindigan ng trabaho dahil lang sa mga desisyon noon. She will try and find herself yet again. And she will do that where the climate was warmer and where loving memories lingered. Uuwi siya ng Pilipinas. Chapter 8. Nalungkot at nagtampo man si Janelle sa biglaang desisyon ni Elena na mag-resign sa ospital. Naunawaan din siya nito sa bandang huli. Hiling daw nitong maging masaya siya sa desisyon. Finally, sumapit na ang huling araw niya sa ospital. Merong cake para sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaiyak. She loved these people. They had been a part of her life. Inagahan din ni Janelle ang pasok para makaabot sa munting pa-farewell sa kanya. Habang sakay ng Uber, dahil nabenta na niya ang kotse niya, ay naisip niya ang magiging buhay sa Pilipinas. Naglista din siya sa isip ng mga kailangan pang gawin. Actually, there was just one thing. Leave her fish tank and pets to someone who wanted them. Baka iwan na lang muna niya kay Janelle. Ang mga gamit niya naman ay kakaunti at mabilis niyang na-dispose. May kontrata siya sa apartment at matatapos yon sa susunod pang buwan. Tanggap na niyang magbabayad siya ng extra month. Hindi siya para makiusap kay Jorge na bigyan siya ng discount. Ang kontrata ay kontrata. Pero kailangan niya itong makausap. Sa isang araw na ang flight niya. Pero mukhang hindi na niya kailangang katukin ng lalaki. Naabutan niya ito sa cluster mailboxes sa ibaba ng building. Hello? Bati niya rito. I need to talk to you. I was wondering if you plan on telling me. Halatang alam na nito. So you know. This is it, huh? Mukhang mainit ang ulo nito. Are you mad? No. In fact, I think your decision is wonderful. Sarkastikong sabi nito, saka naglakad tungo sa elevator. Humabol siya at sumakay din. Bakit ka galit? Tanong niya. I'm not. I have no right to be mad. You made it crystal clear from the very beginning that there will be no strings attached. I'm very sorry if I'm telling you about it just now. I will honor the contract. Sure. Everything is like a business deal to you, isn't it, Elena? Do you even feel anything?
Or are you as cold as ice? What do you want me to do? Tanong niya. Nothing. I will never ask you to do anything. Obviously, that's your life. You're free to do whatever you want. Good luck with whatever you... Ikinumpas nito ang kamay, saka bumuga. With whatever you want to do. Honestly, good luck. I wish you the best. Don't worry about the contract. You want to be charged for the last month. No, I insist on paying. Noon bumukas ang pintuan ng elevator. Lumabas na sila doon. Your bill will be emailed as usual. Sabi nito. Thank you. Tumingin ito sa kanya. Bumuntong hininga saka tumango. Call me if you need anything. Tumango siya. Tumalikod na ito. Her heart broke to 1,000,000 pieces and she hated herself for falling in love with Jorge. Iiyak mo lang. Lilipas din naman. Panay ang tulo ng luha ni Elena habang nakatanaw sa magandang sunset. Nasa terrace siya ng maliit na bahay sa Cavite. Sa isang banda, masaya siya dahil payapa ang kanyang kalooban. Sa kabila naman, may mga ganitong pagkakataon na miss niya si Jorge at masakit isipin na nawala na talaga ang ugnayan nila. Ni hindi nga niya ito nakita nung umalis siya sa apartment. Kahit ang email kanina ay hindi mula dito, kung hindi mula sa opisina ng negosyo nitong namamahala sa properties. It was signed by someone else, an accounting officer. Ilang ulit na siyang naiiyak dahil sa pangungulila sa lalaki, pero lumilipas din naman. Busy siya sa mga gawaing farm sa umaga. Nakatagpo siya ng kaligayahan sa paggawa ng mga simpleng bagay. Kahit ang pagsasaboy ng patuka sa mga pato at manok niya, nakakapagpasaya sa kanya. There was no need to rush on anything. Kahit ang pagpapalaki ng farm ay hindi niya minamadali at inaasa niya sa mga tauhan ng gawain. Pagkatapos niya sa farm chores, mananahi na siya. Sa loob ng isang buwan, ang dami na niyang nagawang proyekto. Mula bags hanggang sa dresses na para sa bata at matanda, kahit na anong maisip niyang project. Habang pinapadaan ang tela sa makina ay bigla siyang naduling. Ipinikit dilat niya ang mga mata pero para siyang na-vertigo. Agad siyang tumawid ng upo at nang pakiramdam ay makakalipat na sa couch ay mabilis siyang nagtungo doon. Umiikot ang mundo. Maya-maya ay nasusuka na siya. Agad siyang tumuloy sa kusina at sa lababo na paduwal. Nang matapos ay nakadama siya ng takot sa posibilidad na buntis siya. No, it can't be. Sa isip-isip niya, tinandaan niya kung kailan huling nagkaroon. Nung nagbalik na sa ospital si Janelle. Kaya kahit nakalimot siyang mag-take ng morning after pill ay nakampante siya dahil hindi siya buntis. Nung huli ay gumagamit ng proteksyon si Jorge kaya hindi na siya nag-abala pa. Kaya sigurado siyang hindi siya buntis. Para siyang nakahinga ng maluwag. Pero nagpa siyang magpunta pa rin sa ospital. Baka vertigo dahil yun ang pakiramdam nun. Kinabukasan ay nadama niya ulit iyon kaya nagpa-drive na siya sa isang tauhan. Nagtungo na siya sa ospital. Eksaktong may schedule ang ENT na ang sabi ay mas maiging mag-pregnancy test daw muna siya na siyang ginawa niya doon din sa ospital. Diyos ko! Sambit niya habang nakatitig sa puting plastic na may 2 guhit na pula. Buntis siya. Nabuntis si Elena nung una silang nagtatabi ni Jorge, nung unang linggo. Mula sa ultrasound ay nalaman niya kung ilang weeks na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang inakala niyang menstruation ay spotting na ilang araw. She didn't think it wasn't regular period because she never had heavy flow. Ang sabi ng doktor, wala naman daw problema ang pagbubuntis niya. Malusog siya, ganun din ang kanyang baby. Nang unang 2 araw lang siya stressed out sa balita. Pero ngayon ay tanggap na niya yun at masaya siya. In fact, she was looking forward to having a baby. At sa bawat oras na nagdaraan ay parang lalo siyang natutuwa sa pangyayari. Isang anak, yun ang pangarap niya. To be a mother, to nurture a child. She had so much love to give and that child will be loved unconditionally. Siyempre, kung papipiliin ay gusto sana niyang mayroong ama ang bata. Pero kung wala, hindi yun magiging problema. Ang importante ay ang maalagaan niya ng husto ang anak. Ang mapalaki ito bilang isang mabuting tao. Matiyak na maayos ang buhay nito. At maging self-sufficient pagdating ng tamang panahon. Ang kinatatakutan niya ay ang pagsasabi kay Jorge.
pero kailangan niyang gawin yun. Kaya heto siya ngayon, nagko-compose ng message. Kahapon pa siya nag-iisip ng tamang mga salita, pero palaging may mali kaya pinagpapaliban niya. Ngayon niya kailangang harapin. Ayaw niya kasing maramdaman ni Jorge na may obligasyon ito sa kanya, pero kailangan itong malaman na hindi niya itatago sa bata na ito ang ama. Kasabay noon, ayaw naman niya na mainsulto ito sa pag-phrase niya na hindi niya ito bibigyan ng obligasyon because Jorge was a good man. Naroon ang posibilidad na baka gusto rin itong maging bahagi ng buhay ng anak. At sino siya para pigilan yun? Hindi niya buhay ang buhay ng bata para pagdesisyonan. Isa pa, kung gusto ni Jorge na maging ama ng bata, deserve yun ng kanyang anak. Wala naman silang pinag-awayan ni Jorge. Muli, mabuti itong tao. Sa huli, nagdesisyon siyang ang pinakamagandang gawin ay ang tawagan na lang ito. Para kasing masyadong impersonal ang isang mensahe. Hayon sa harap niya ang papel kung saan niya isinulat ang mga puntong gustong bigyang diin sa lalaki. But first, she needed to look at his photos again para ipaalala sa sarili na ito ang tipo ng amang gusto niya para sa kanyang anak. Sinilip niya sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umuwi ng Pilipinas ang social media nito. Iniiwasan niyang tignan yun noon dahil alam niyang mangungulila siya rito. Nabigla siya nang makitang may post ang lalaki na kasamang isang babaeng puti. The caption read, "Date tonight." Siguro dahil sa hormones, bigla na lang siyang napaiyak. Ay, anong nangyari? Tanong ni Manang Conching, ang kasambahay niya at katiwala. Wala po, sabi niya. Pilit pinatahan ng sarili pero emotional pa rin siya. Buntis po ako, Manang, kaya emotional lang po. Ay, sino ang ama? Ay! Anitong natutupang bibig. Pasensya na. Saglit at ikukuha kita ng maiinom. Dali-dali itong nagtungo sa kusina. Minsan may pagkamali-mali ito. Tinignan niya ulit ang phone. Para sagutin si Manang, hayon ang ama, may ka-date na iba. Nagulat pa rin siya dahil hindi mahilig mag-post ng mga ganun si Jorge. Ang kadalasang post lang nito ay pagkain dahil mahilig itong magluto. There were only a few photos of himself on there. And not a single vanity shot. Hindi ito tulad ng ibang lalaking nasa gym ang selfie. Nakataas ang t-shirt para ipakita ang katawan o walang t-shirt at all. Wala namang masama doon pero hindi ganun si Jorge kahit narito ang lahat ng karapatan. She must be someone special. Sa isip-isip niya habang nakatingin sa larawan. The woman was about 25, brunette, long hair, pretty face. Malayong malayo sa itsura niya. Tinawagan niya si Janelle. Agad siya nitong kinumusta. Gusto niya itong sumbatan na hindi man lang ibinalita sa kanya na may iba na pala si Jorge. Sa bagay, hindi naman ito umamin na naging ito at ang lalaki. Maybe they had something similar to theirs. Or maybe it didn't happen at all. Okay naman ako, ikaw, sabi niya sa kaibigan. Okay naman, paalis na rin ako dito eh. Ano? Nabiglang tanong niya. Mula nung umalis ka, nalungkot na talaga ako. Di ba matagal na akong inaawitan ng kapatid ko nung mag-apply sa London? Nung umalis ka, finally nag-apply na ako. Next week pupunta na ako doon. Kakausapin daw ako ng ospital. Kung magiging maayos naman ang papers ko, baka in 6 weeks nandun na ako. Nalungkot kasi ako nung wala ka na eh. At least sa London, kahit hindi ko masyadong kasundo yung kapatid ko, hindi naman ako nag-iisa. Labis ang nadamang lungkot at guilt ni Elena, pero naisip niyang siguro ay ganun talaga ang buhay ng OFW. Mahirap ipaliwanag ang lungkot sa mga hindi nakakaranas ng ganung klaseng buhay. What about Jorge? Tanong niya. Bigla itong tumawa. Ano ka ba? Never naging kami. Chika ko lang yun sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kasi gusto ko na magselos-selos ka kasi pinapaamin ko si Jorge nung napansin kong grabing makatingin sa'yo. Parang piolo lang eh. Sabi niya may gusto siya sa'yo. Sabi ko pagseselosin ka namin. Natawa lang siya pero ako ang nag-push. Mukha ka namang hindi affected kaya dead man ako. Gwapo si Jorge pero halata namang hindi ako ang type ever since. Saka parang kapatid na rin ang tingin ko sa kanya nung huli. Bigla siyang parang nanghina sa sinabi nito. Well, it's too late now. And anyway, the brunette was the type she imagined Jorge looked good with. Bakit naman ang isang lalaking kasing successful nito ay gugustuhin makasama siya?
Hindi sa nagsa-self-pity siya. Nagiging makatotohanan lang. She can be pretty too, but really, she was a hot mess. Ang dami niyang bagahe, at hindi deserve ni Jorge yun. Maybe the younger woman had a fresh outlook in life. Sino ang makapagsasabi? Ayaw sana niyang masira ang araw at diskarte ni Jorge, pero ayaw din niyang madelay ang pagsasabi rito tungkol sa pregnancy. Nagpaalam na rin siya sa kaibigan. Kasabay ng habiling i-update siya nito at siguruhin kung matutuloy ito ay mayroong mag-aalaga sa mga isda niya. Napabundong hininga siya. Janelle was going to London. Bakit ang bilis ng pagbabago ng sitwasyon ng mga tao sa paligid niya? Hindi niya alam. Pero parang ang tagal na steady ang daloy. Pero bigla na lang na parang nag-fast forward. Lalo na siyang nag-alinlangang tawagan si Jorge. Pero kinabukasan, batid niyang kailangan na niyang gawin. Kaysa palagi niyang iniisip-isip pa. Kaysa lumalim ang relasyon nito sa bagong babae at bigla na lang siyang susulpot para sabihin ang balita. Sa wakas, tinawagan na niya ito. Hello? Sagot ng lalaki. Hello, Jorge? How have you been? God, just hearing his voice again made her heart skip a beat. How much did she miss him? I've been okay. And you? I'm okay. Listen, I need to tell you something. But first, I would like you to know that you can opt out anytime. I mean, I'm not going to force you to do anything you don't like. Sabi niya. What's up? Are you selling something? Sukat bigla siyang natigilan at muntikan ng natawa kung hindi lang seryoso ang kanyang balita. No, hindi ko lang alam kung paano sabihin sa'yo. Pero siguro walang madaling paraan kaya bahala na. Buntis ako, Jorge. Nakalimutan kong uminom ng Plan B eh. Noon yung time na nawala sa isip ko dahil sa nangyari na rin kay Janelle. Tapos akala ko nagkaroon ako. Yun pala, hindi pala. Spotting lang pala. Sumama yung pakiramdam ko nung nakaraan kaya nagpunta ako sa doktor. Nalaman ko. So that's it. Ilang sandaling hindi ito nagsalita na inakala niyang naputol na ang linya. Jorge? Yes. Tumikhim ito. Yes, I'm still here. Alam kong nakakabigla pero wala kang obligasyon maging tatay nitong bata. Pero sasabihin ko sa kanya ang pangalan mo. Hindi ako magsisinungaling tungkol sa'yo. Itutuloy ko din tong pagbubuntis ko kahit anong desisyon mo. You think I wouldn't want to keep the baby? Malamig ang tinig nito. Hindi naman. Kaya lang alam kong malaking bagay ito. Sabi niya. Hindi naman tulad sa Pilipinas ang mga laki sa ibang bansa na nakikita ang pagkakaroon ng anak bilang isang bagay na normal kahit wala sa plano at parang hindi big deal. Ayoko lang sigurong isipin mong magiging problema mo to. Hindi ako hihingi ng child support. I really don't want to talk about that right now. How are you? Okay naman. Medyo excited din ako sa baby actually. Okay. I'm actually in a meeting. I will talk to you again, alright? Alright. Nawala na ito sa linya. Naghintay siya buong araw at gabi, pero hindi na ito tumawag pa. Chapter 9. Sa ika-4 na araw mula nang tawagan ni Elena si Jorge ay tumawag na rin sa wakas ang lalaki. May galit sa dibdib ni Elena na alam niyang walang lulugaran. Hindi kasalanan ni Jorge na hindi ito kasing excited niya sa bata. Siguro ay pinoproseso pa nito ang impormasyon. Ang biglang maging isang ama ay isang malaking bagay. Hello? Sagot niya sa phone. Hi. Would you mind sending me your exact location? Sabi ng lalaki. What? Your location. Kindly send it, please. Why? I've passed the stretch of Aguinaldo Highway from Silang to Tagaytay, but I can't seem to find where you are. Natigilan siya sa kanya ibulalas. What? You're here. I mean, you're in the Philippines? Yes. At hindi mo sinabi sa akin. I told you I will talk to you again the last time. Yes, but not in person. Would you rather I just called? I can go back to Manila, but I'm very tired. You silly man. Of course you can come. Would you mind sending me your GPS then? Sure. Iyon lang at ipinadala na niya dito ang kanyang exact location. Agad siyang natuliro at nagpalit ng mas magandang damit. Tiniyak niyang maayos ang kanyang gayak. Hindi na niya asahang magmukhang maganda dahil nitong nakaraang linggo, biglang naglabasan ng mga tagyawat niya. Hindi pa yun nangyari noon ng ganun ka-extreme.
Alam din niyang tumaba siya, pero alangan namang magpalaypo muna siya. Nagtungo siya sa kusina. May pagkain pa. Nagluto ng puto si Manang Conching. May nilagang saging at kamote din, pansit at ginataang bilo-bilo. Mga pagkaing ni-request niya sa araw na yon. Mamayang gabi, inihaw na liempo at pusit. Lahat ng hilig, ibibigay niya sa sarili. She was pregnant after all. Maya-maya ay nakita na niya ang isang SUV na pumarada sa tapat ng gate ng bahay. The moment she laid eyes on Jorge, she wanted to cry. Alam niya naman na labi siyang nangungulila dito. Pero bago ang sandaling yun ay hindi niya alam kung gaano katindi ang pangungulilang yun. Nalulunod siya sa mga emosyon. Jorge, sambit niya. Ngumiti ito. Bit-bit ang isang napakagandang bungkus ng bulaklak. Hello, my baby mommy. Napagigik siyang bigla kahit namamasana ang mga mata. Hiling niyang sana ay hindi siya ganun ka-emosyonal. Pero, narito si Jorge. Narito ang lalaki. Hindi siya nito tinawagan pero pinuntahan. Tinawid nito ang karagatan para makita lang siya. Hi, my baby daddy. You look great. You're stunning. Napairap siya dahil alam niyang hindi iyon totoo. Pasok, pasok. Wait, I brought something else. Bumalik ito sa sasakyan at inilabas ang isang maliit na fish container. Laman noon ang mga alaga niya. Oh my God! Janelle was looking for someone to take care of them, so I took them to the person who can take care of them best. Oh, he was just wonderful. Ni hindi niya alam na pwede palang dumaan sa TSA ang kanyang mga isda. Apparently, it was allowed. Jorge, you're amazing, sabi niya. Inabot nito sa kanya ang container. No, you are. Napapitlag siya nang dampian nito ng halikang kanyang mga labi. Sorry. Sabi nito, malinaw na iniisip na ayaw niyang mahagkan. No, I didn't mean to. Gusto sana niyang sabihin pero naawat ang sarili. Halika pasok. Pasensya ka na, maliit lang tong bahay. Hindi ko pa napapaayos eh. It's nice and cozy. I like it. Dumiretso ka ba dito galing sa airport? Yes. Tell me everything about the pregnancy. Wala namang sasabihin. Maliban sa naglilihi ako, ang dami kong cravings. Yun tuloy ang taba ko na ngayon. 8 kilos na yung nadagdag sa akin. Sabi niya, bigla ring umumbok ang kanyang tiyan. But you look lovely. I do not. Ang dami kong pimples o nakakainis nga. Stop it. Napabuga siya at niyaya na ito sa kusina. Sinilbihan sila ng pagkain ni Manang Conching na hindi maalis-alis ang tingin kay Jorge. Kalaunan ay sinambit nito, ay napakagwapong tunay. Natawa tuloy sila ni Jorge. Si Manang ang parang napahiya naman pero tumawa rin at iniwan na sila. I was wondering if I can stay here. Sabi ng binata. Nagkasamid-samid siya. What? I know it's a crazy idea, but I want to be a part of this journey. I've always dreamed of becoming a father, and it would be great to share this with you, if you would let me. Hindi siya nakaimik. Paano siya makakatanggi? Pero kasabay noon, paano rin naman siya papayag? If it's gonna be an inconvenience, I can find a place near. No, of course you can stay. Hindi ko lang sigurado kung kaya mo dito. Iisa lang ang kwartong may AC. Can't I sleep there too? Hindi niya malaman ang isasagot hanggang sa tumawa ito. I'm joking. I can stay in the living room. Don't worry about the AC. I will have one installed tomorrow. I will pay for everything. Naitirik na lang niya ang mga mata kahit biglang natawa na rin. Kailangan niyang aminin na isang maliit na bahagi niya ay umaasa na ginagawa nito ang lahat ng yon dahil meron pa rin itong nadarama para sa kanya. Pero mabilis din niyang ipinaalala sa sarili na hindi siya dapat umasa. Masasaktan lang siya kapag umasa siya. Ngayon ay uunahin niya ang anak. She had no time for a silly romance. She was going to be a mom soon. That should be enough. Hindi pa naging ganito ka-emosyonal si Elena buong buhay niya. Inilagay na niya ang makina sa loob ng kanyang silid dahil palagi na siyang umiiyak habang nananahi. Ang dami niyang bagay na iniiyakan at hindi niya maawat ang kanyang sarili. Kain din siya ng kain at pagkatapos ay iiyakan niya rin yun. Siyempre, ayaw niyang ipakita kay Jorge ang lahat.
lalo na at busy ito sa pagtulong sa farm kapag hindi nagtatrabaho sa harap ng laptop. Baka sabihin nitong nabaliw na siya. Siyempre, narinig na niya ang ganitong klaseng sitwasyon. Meron na rin siyang na-encounter na ilan sa ospital. Napakaiyakin siguro nitong batang to. Anak, magiging imo ka ba? Sa isip-isip niya, parang natatawa siya na naiiyak na naman dahil lang pangit siguro ko ang baby paglabas ay may itim na eyeliner na. At lalo na siyang napaiyak dahil naalala niyang hindi na siya makakapag-makeup ngayon dahil puno na siya ng pimples hanggang likod. Mabuti nga at natutuyo na ang mga nasa likod niya, pero makati at wala siyang tagakamot kasi wala naman siyang asawa. At para doon, panibagong isyu na naman at dahilan sa pag-iyak. May ama ang kanyang anak na nasa bahay din niya pero hindi niya naman asawa. At gusto niya itong maging asawa dahil ang bait-bait nito. Pero hindi niya magawang matanong kung girlfriend ba nito ang kasama sa picture sa social media. Para kasing hindi talaga nagpo-post ng selfies, tapos biglang may kasamang babae. Ibig sabihin lang nun talaga, mahalaga dito ang babaeng yun. Ayaw na niyang tignan ulit. Masakit kasi. Isa na namang perpektong lalaki ang sinayang niya. God, when will she learn? At ang babaeng yun sa picture, malamang maging bahagi ng buhay ng anak niya. Ayaw niya. At dahilan yun para mapaiyak na naman siya. Are you alright? Nagangat siya ng tingin at agad pinunas ang bimpo sa muka. Munti ka na siyang mapaungol dahil magaspang ang bimpo. Nakaskas ang tigyawat niya sa noo. Napahagulgul siyang bigla. Agad lumapit sa kanya si Jorge. What's wrong? Hormones? I don't think so. No, it's true. It's just hormones. Idiniin niya ang bimpo sa tigyawat na walang pakisama. Pumutok kung kailan dapat sana itong manahimik sa isang sulok at makontento sa pagiging mapula. Would you like to wash your face? Bigla siyang natigilan, saka tinignan ng masama ang lalaki. Bakit? Dahil puro pimples ako, iniisip mong hindi ako naghihilamos? No. O dahil oily ako? Of course not. Siguro dahil yung girlfriend mong bata makinis. Angil niya, saka tumayo at tumuloy sa banyo para maghilamos. Sumunod ito dahil nakabukas ang pinto. What are you talking about? Totoo naman eh. Itinapat niya ang bimpo sa gripo, sinabon. Alam ko, may girlfriend kang bata. Bata? What are you saying? Who? Kunwari ka pa, nakita ko sa Instagram mo. Oh. Oh, your face. Hangil niya, tumutulo pa rin ang mga luha. Nang humarap siya sa salamin ay gusto niyang mapahagulgol. Ang pangit-pangit niya. Pulang-pula at mamantika ang kanyang muka sa kaiiyak. Namamagari ng mga mata niya at namumula. Tulad ng ilong niyang mukhang tutubuan pa ng malaking tigyawat sa gitna. Are you jealous? Tanong nito. Matalas ang naging sulyap niya sa lalaki. Siyempre hindi. Anong karapatan kong magselos? You can have every right, if you ask. Natigilan siya pero saglit lang dahil napansin na nakangisi ito. He was making fun of her. How she wished she can control her emotions. Bakit ganito kahirap magbuntis? Nagiging dramatic actress. Pwede siyang ilaban kay Juday sa iyakan at mananalo siya kahit walang dialogue. At noon niya na-realize na masyadong tita reference si Juday. Dahil isa na siyang tita ngayon, hindi na siya bata. She will be a year older in a month. At higit na mas bata ang ama ng kanyang anak. Deserve nito ang mga babaeng may kilalang mas batang aktres kaysa kay Judy Ann Santos. Huwag mo kong pagtawanan, Jorge. Baka nakakalimutan mo nang patay na patay ka sa akin nung nakaraan lang. I still am. Why do you think I'm here? Natigilan siya saka ito hinarap. Jorge, you must understand that this pregnancy is making me feel very vulnerable. I'm an emotional wreck, and I'm getting fatter by the day. I suggest you stop making fun of me because it's not very nice. I'm not making fun of you. Sabi nito pero tumawa ng malakas. I'm sorry, but you're funny. Oh, Elena. Lumapit ito sa kanya, saka ikinulong ang kanyang muka sa mga kamay nito. He planted a kiss on her lips. Labis siyang nabigla. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. You look surprised, my love. Your love? What's going on? That woman was just someone I met on Tinder.
I was trying a new strategy. That's why I posted our picture. Strategy? Yes. I figured if the woman I pursued for so long never felt anything for me, then maybe I should try a different strategy in finding someone. Because I want to be with someone. So I tried Tinder. And I thought maybe I can try dating the way people these days do. I posted a photo. I have to admit it didn't feel good to have everyone asking about the girl. Especially since I had to delete the photo 2 days later. Because her boyfriend messaged me. Napanganga si Elena. She has a boyfriend? Yeah, someone sent him the photo. Imagine my surprise waking up to that message. A guy wanting to fight. So that's the end of that. So single ka? Tanong niya. That depends on you. Oh, Jorge. Napabuga siya. Do you really like me? I'm here, am I not? Oo, pero dahil lang buntis ako. And because of you as well. I want this to be real as can be, because I love you. Ayun, sinabi na rin niya. Hindi siya marunong talaga ng mga diskarte sa relasyon. She had always been straightforward. Mukhang nabigla ito at hindi agad nakapagsalita. Napahiya siya. I'm sorry. What? Agap nito. You're gonna tell me you love me and then say you're sorry. No, you can't do that. You can't take back what you just said. Fine. Karma ko siguro to dahil hindi kita gusto dati. I can't believe it. That you love me. Naitirik niya ang mga mata. Naiiyak na naman. I don't know when I fell in love with you, but I have to be honest. Nung inisip kong wala kang trabaho at nakaasa lang sa disability checks, ang sabi ko sa sarili ko, no way. Nung may nangyari sa atin, inisip ko pa rin na hindi pwedeng maging tayo. Kasi ayoko ng isang taong hindi kayang suportahan yung sarili niya. Wait, who told you I was living off disability? Tanong nito, Mr. Stevens from Unit 7? You were there when he said it. Oh, right. He used to joke about it because that's what he compared my business to. He said it's like sitting at home all day and getting disability from the government. He's a moron. I'm glad he left. But why are you making it seem like it's a bad thing not to like a bum, though? I wouldn't want someone like that as well. I guess I'm just saying it because when I found out you own the building, I kind of started liking you more. Doon ko naisip na pwede kang maging partner. At ayokong isipin mong dahil lang yun sa pera. Pero sa isang banda, parang ganun lumalabas, hindi ba? Pero nung mga panahon na yon, naisip kong kayo na ni Janelle kaya... Never. She told me it might be a great idea to keep you on your toes. That's how she put it. But I never said yes to that. I guess she really only wanted to help me out since she knows I really like you a lot. She asked and I couldn't deny it. For some reason, she thought that I could be the one for you. For a few days she was able to convince me too, especially when you acted like you're jealous. But then you packed your bags and decided to leave, so... I was devastated. Even a bit mad, though I knew I didn't have any right to be. I guess I was just heartbroken, because I've been silently in love with you for so long, and that was the first time I thought I could win you over. But then you decided to leave and I felt stupid for even hoping that the feeling would be mutual somehow, even if you've rejected me so many times before. And you know what? Even before you could tell me you love me, my hope was beginning to take over again. You can probably imagine just how happy I am right now. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. I love you too, Elena. Tuloy-tuloy na naman ang patak ng mga luha niya. How come? What do you mean? Natatawa nagtatakang tanong nito. Mas matanda ako sa'yo. Ilang taon na lang, 40 na ako. I'm a bit of everything unpleasant. Insecure ako dahil iniwan ako ng lalaking mahal ko. Ipinagpalit ako sa iba. Tapos may isa pa akong matinong ex na nakakita na rin ng iba. Hindi naman sa kami pa nung naging sila pero pakiramdam ko, may mali talaga sa akin. Hindi na rin ako pretty na tulad noon. At alam kong pagkapanganak ko, lalo na. Ang lakas ng tawa nito. You're so beautiful and you don't even know it. I'm also a hot mess. Iniwan ko yung buhay ko dito ng ilang taon para hanapin yung bokasyon ko sa Amerika. Nakipaghiwalay din ako sa ex ko noon. Nagstay ako sa States kahit sabi ng parents ko umuwi na ako.
Ang tigas ng ulo ko dahil natatakot akong tumigil magtrabaho hanggang sa mawala na lang sila at wala ako dun. Sa mga kapatid ko ganun din ang nangyari. Hanggang isang araw na-realize ko na lang ayoko na ng ganong klaseng buhay. Long hours of work and work meant secondhand emotional pain. It's too much. But I held on because I felt like I let so many people and things go. Opportunities passed me by because of the job, so how can I possibly give up? But I did anyway. And now I'm the bum. Lahad ni Elena. But I'm proud of you for letting go, even if it's hard. And you're not a bum. You're a farmer. Bigla siyang napangiti. Oo, siguro nga. Ang sinasabi ko lang siguro, hindi ito yung best moment ng buhay ko. Dahil hinahanap ko pa rin kung anong gusto kong maging. Kung minsan iisip ko baka ito na yun. Then you'd be like me, managing businesses. What's wrong with that? He made it sound so simple. He made her seem so normal. Hindi siya lumaking may ganung paniniwala. Buong buhay, naiisip niyang kailangan niya ng isang regular na trabaho. Isa pa, ang mga negosyo niya ay hindi kumikita na kasing laki ng mga negosyo nito. Hindi niya kayang pag-aralin sa isang Ivy League ang kanyang anak. And yet, he appreciated her. Just her and all of her. You're wonderful, Jorge. You are too, and I want you to understand that. Mahigpit siyang yumakap dito. She never wanted to let him go. Thank you for loving me the way that I am. And thank you for finally loving me back. Pinagbigyan siya nitong umiyak, pero makaraan ng ilang minuto, parang natuyo na ang mga luha niya. Nakontento siyang nakayakap sa lalaki. She had never felt that kind of comfort in anyone's arms before. There was contentment in her heart. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay nito. Funny, it was only then that they talked about them. Totoo ang sinabi ni Janelle. Naaksidente ito kasama ang girlfriend kaya nagkaroon ng PTSD. Wala raw itong nagawa para matulungan ang girlfriend dahil naipit din ito sa sasakyan. Nagkaroon ito ng isa pang relasyon pagkatapos noon pero parang may kulang daw. And then, he fell for her, he said. Hindi rin daw nito alam kung bakit, pero sa tagal nilang magkapit-bahay, hindi raw talaga siya nito malimutan. Bigla tuloy siyang kinilig, kasama na kahit ang kahuli-hulihang pimple niya. Nakakainis, sabi niya, literal na kinikilig. What? Tanong nito, ikinulong siya sa mga bisig. Kinikilig ako, hindi mo ba nakikita? Kainis. Tinampal niya ito sa dibdib. Tumawa ito. I can't believe this is real. Sambit nito, hinaggan siya sa ulo. Naniniwala siya sa lalaki. Balinto na, naisip niya, na ang lugar niya sa mundo ay wala sa pakit-pakitan, wala sa Amerika. Wala maski sa farm na yon, kung hindi na sa mga bisig nito. Epilogue. Lizzie! Sigaw ni Elena sa anak na takbo ng takbo sa pagitan ng mga hilera ng mga puno ng kalamansi. 4 na taong gulang ang bata. Napakaganda at napaka-chubby. Maliksi ito, biba, palaging nakatawa kahit bagong gising pa lang. Oh, she was adorable. Ang reklamo lang niya ay ang hirap sa pag-aalaga dito dahil ang likot-likot at napakaingay. Mas mahirap ngayong magtatakbo para sa kanya dahil sa laki ng kanyang tiyan. Buntis siya sa 2nd anak. Mahirap ding magpuyat na siyang nangyayari dahil si Lizzie ay nagigising sa madaling araw at kapag gising na ito, sigaw ng sigaw sa harot. Tili ng tili ang bata ngayon. Inakala pang naglalaro sila ng habulan. Come back here, Lizzie! Oh God! She felt helpless and so she called for reinforcement. Jorge! Sigaw niya. Nilingon ng lalaki sa porch ng bahay. Lizzie! Sigaw nito. Kahit mula sa malayo, kilala ni Lizzie ang tinig ng ama, kaya agad itong tumakbo patungo sa bahay. Reklamo ni Elena. Kamukha mo na ikaw pang favorite. Ang lakas ng tawa ni Jorge. Nilapitan siya habang karga ang anak. He was as gorgeous as the day she met him. Well, maybe not. Dahil mas lalo na itong naging gwapo ngayong lalo niya itong nakilala.
Na-realize niya na ang lahat ng nangyari noon ay may dahilan. Ang makilala ang lalaking ito at maging asawa. Napakasaya niya. Wala na siyang mahihiling pa. Alam na niya kung ano ang gusto niyang maging ngayon. Ang maging asawa ni Jorge at maging nanay ng mga anak nila. Wala siyang pakialam kahit iismiran yun ng ibang mga babae. She liked being a wife and a mom. Sino ang hindi matutuwa na maging asawa ang isang Jorge? He was the most wonderful man she had ever known. Naikasal sila noong 3 buwan na si Lizzie. Gusto niya ay simpleng kasalang at iyon ang ibinigay sa kanya ni Jorge. Pabalik-balik sila sa Amerika at Pilipinas, pero mas madalas sila sa Pilipinas. Nagdesisyon silang sa isang pribadong eskwelahan sa bansa ipasok ang kanilang anak. Kolehiyo na lang sa ibang bansa kung gusto. Binili ni Jorge ang katabing lupainang sa kanya. Kaya ngayon ay mayroon na silang malaking villa. Mayroon ding ipinapatayong mga bahay si Jorge para sa mga magulang nito. Ang sabi nito, kung gusto ng mga iyong magretiro doon, maaaring gawin ng dalawa. Walang problema kay Elena dahil kasundo niya ang mga ito, maging ang pamilya ng dalawa. Inakbayan siya ni Jorge, hinagkan sa gilid ng mukha. Kumusta ang buntis? Pagod dahil dito sa anak mong makulit. Kiniskis niya ang malaking tiyan ng anak. Tumawa si Lizzie, parang natuwa pang pagurin siya. Napakapilya rin ang bata. Hindi niya alam kung kanino nagmana, pero may strong personality na agad ito sa ganung edad pa lang. Love you, Mommy! Sabi nito, malambing ito kapag may ginawang kalokohan. Oh, I love you too, sweetheart. Tumingin siya sa asawa. And I love you. Ang tamis ng ngiti ni Jorge, saka siya hinigit at muling hinagkan sa ulo. I love you more. You too, little one. Elena had never felt more complete. Wakas. Ang book version po ng kwentong ito ay pinamagatang Elena, isang crossover na istorya ng Forbidden Territory na maaari ninyong mapakinggan bilang audiobook. Ang pamagat po noon sa YouTube ay The Gorgeous Mechanic is a Millionaire. Mayroon pong link sa description box ng video na to. Ang lahat po ng libro dito sa Alab ay may mga bahaging isinalin at ibinagay para sa YouTube. Ang orihinal na kwento ay mabibili bilang ebook o paperback sa facebook.com/whimsicalbooksph. Ang printed book ay pwede rin pong mabili sa shopee.ph/whimsicalbooksph. Si Vanessa po ay pwede ninyong i-follow sa facebook.com/Vanessa Chubby. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kwentong ito. Hiling po namin sana na mag-subscribe kayo sa aming channel. Huwag din po sana ninyong kalimutang mag-iwan ng comment at mag-like. Malaking tulong po ito para mas madami pang makadiskubre sa aming channel, na nangangahulugang mas madami pa kaming kwentong may upload sa mga darating na araw. Thank you very much for listening. See you next upload.